first time lang po ako nakita? Ay, dami. Okay. So, sa mga first time lang po ako nakita, ako nga pala si Hazego. 23 years old na po ako. Naniniwala ba kayo? So, ito po yung itsura ko nung 12 ako. Tapos nung nag-birthday, ito po yung itsura ko. Hindi na po siya nagbabago. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, epekto po ito ng pagiging value. Gusto niyo maging value? Yes! Hindi magbabago yung itsura ninyo. Gusto niyo ba gano'n? Yes! Wala akong ininom na kahit na ano. Pero sa lahat, ang ininom ko lang po nun is pampatangkad. Yan. Napansin nyo naman, hindi po siya umepek. Okay? So, yun na lang po yung ginawa ko. Sino po dito yung gustong yumamantasan? Okay? So, welcome to the Empowerment Training 2. Dito po ituturo yung mga secret, mamaya ka na sasabihin. Yung mga secret na ginawa ko noon nung nagsisimula pa lang ako. So, marami po sa atin dito is ilang months and years na rin sa V-Mobile. Pero ako, ganun din po ako, nandito na po ako for 3 years. And still, from this day, ginagawa ko pa rin po yung ginagawa ko from the day 1 na nag-join ako sa V-Mobile. Hindi ko po nakakalimutan kung ano yung ginagawa ko nung sisimula pa lang po ako. Kung baga, hindi ako nakakalimot. Nakakatakot yung mga gano'n. Lalo pag ikaw lang ang isa. Ay, ganyan, student team ka na. So, yun. Ginagawa ko pa rin siya simula nung kung ano po yung ginagawa ko nung simula. Okay? So, sa mga po bago, at naka-attend po ng Empowerment Training 1, sino po naka-attend ng EP1? Sino naka-attend? Ayan, pasaway na yung mati. Joke lang. Okay, pwede kayo attend the following week. Okay, para kasi, po siya, doktong-doktong, para at least complete niyo po yung training natin. Okay? Kasi kapag putol-putol po yung in-attend nyo, kumaga putol-putol din yung earnings nyo kasi may kulang. Okay, kaya huwag kayong magtaka, bakit ito lang? Kasi putol-putol din yung training mo. Okay, kailangan ko tuloy-tuloy. Kasi from the day na nagsimula ako dito hanggang ngayon, marami pa rin akong natututunan. Hindi ko pa rin sinasarado yung isip ko sa mga bagong learnings. Okay, so okay lang po ba? Kalimutan mo muna lahat ng problema mo. Okay, lahat ng problema mo, iwan mo muna at buksan mo yung isip mo. Okay po ba yun? Yes! Para at least marami po tayong ma-absorb. Okay? So, training natin na ito, kasi important po sa atin. Matanong ko pala muna. Marami ba kayong natutunan ng EP1? Yes! Marami kayong natutunan? Parang hindi naman natutunan. Parang hindi naman masyadong natuto, no? So, sa EP1, tinuro doon is how to prospect, yung my life, ano nga matandaan? Yun. Okay, yung comprehensive na my life, tama? And yung pag-prospect, etc. Okay, dito naman po, tuturo naman natin is, tatanungin po sa inyo, kumaga, kailangan kasi yung meron tayong binibuild na foundation. Kasi kapag wala kang foundation, yung building mo, mabilis siyang bumagsak. Kumaga, masyadong shaky, isang discourage lang sa'yo, ayaw mo na. Okay? So, dito, tuturo ko po sa inyo kung ano yung tinatawag nating why. Okay? Kasi, pagpasok nyo sa business, di ba, pinakita sa inyo, paano, kasi ang tanong mo, nakita mo na yung earnings, di ba, nabaliw po tayo sa kita? Sa kitaan. Yes! Nabaliw ka sa kitaan, gusto mo na ganda ng kotse, gusto mo na rin mag-travel, tama po ba? Yes. Ang tinanong mo ngayon, paano? Paano gawin? Paano ganito? Ang ginawa mo, binasa niyo na ba yung laman ng kit nyo? Yes. Yes. Ay, parang hindi. Sige nga, ano naman? Marin. Yun lang. Sabi ko na nga ba, hindi nyo binasa yan eh. Okay? Tapos tatanong nyo sa akin, bakit po ganito? Kasi hindi nyo binasa. Kailangan babasahin nyo po. So sa mga, yung nakita nyo po yung kit nyo sa bahay, huwag nyo pong tingnan. Okay? Pag tinitingnan nyo lang po sila, hindi kayo kikita. Kasi tinitingnan mo lang eh. Okay? Dapat ikaw mismo yung magbabasa at gagawin mo siya. So pag uwi mo sa bahay, yung first assignment mo, memorize mo laman ng kit at basahin mo kung ano yung mga guide na nandoon. Hindi po yung title lang. Kasi hindi ba, number 1. Ito number 2. Okay? Hindi binasa ko ano yung laman. Kailangan basahin mo cover to cover. Para malaman bakit negosyo mo ito, tandaan mo, negosyo mo ito, hindi ko negosyo yan. Okay? Kasi mayroon akong sarili kong negosyo. Ito rin, negosyo ko. Okay? Binasa ko yun. Binasa mo?
Hindi, kita mo, nalilito ko na. Okay, sabi nyo, basahin nyo eh. Ano pa naman ng kit? Apollo toothpaste. Na-testing mo na, di ba nakasarado pa? Di mo pa tinesting ang lasa. Hindi kayo matamis yun. Matamis ba yun? Hindi matamis yun ha. Ha? Tinesting ko po yun. Alam niyo po yung product natin na yun, sobrang ganda nun. Toothpaste? Sabi na iba, may toothpaste pala doon. Halata eh, no? Halata. Okay, so yung Apollo, pagka may singaw ka, lagay mo yung toothpaste. Okay? Hindi mo alam yon? Ngayon, alam mo na. Okay? Pwede rin, gamitin mo, lagay mo sa toothbrush. Tapos, gano'n lang. Okay, para malaman mo. Okay, napakagandang effect nun. Kasi, pabigyan ka ngayon ng isa sa mga test yung gumagamit ako nun. Sobrang ganda ng toothpaste na yun. Kasi, di ba pagka bago tayo matulog, nag-toothbrush tayo, pag-gising natin, bad breath pa rin tayo, tama? Aminin mo! Bakit tayo aminin? Okay, aminin mo. Di ba? Totoo, tama? Yes! Okay, pag ginamit yung toothpaste na yun, pag-gising mo, babang pa rin yung hininga mo. Hindi mo alam bakit, hindi mo pa kasi ginamit. Naku ako, huli-huli ko kayo eh. Okay, tapos basahin mo lahat ng nasa laman nun. Okay? So, sabi ko sa inyo, ito yung tinatawag nating big why. Okay? After mo malaman lahat ng kit mo, alam mo na kung papaano, naging technopreneur ka na, alam mo na kung ano yung laman ng kit mo, ngayon naman, papaano ba mo gagawin ng tuloy-tuloy yung business nang hindi ka nag-quit? Kasi, most of us, pag narinig na yung ganitong business, ay, naku, kailangan maraming kakilala, maraming ganito. Kumaga, ang dami mong baka, ang dami mong negative na pumapasok agad sa isip mo. Okay? Unang-unang pumasok sa isip ko is, why? Bakit ko ginagawa yung business? Kung ngayon, tatanungin ko kayo, bakit mo ginagawa yung business? Anong isasagot mo sa akin? Gusto mong yumaman, gusto mong kumita. Okay? Okay naman yung answer na yon. But, minsan kasi nagiging masyadong mababaw. Bakit? Pag in the first thing, madali, gusto mo lang kumita. After ng tatlong tao na kinausap mo, lahat nag-reject sa'yo. Tingin mo anong gagawin mo na? Ayaw mo na, sabi mo, ang hirap nito. Sabi ko na nga ba eh. Na-convince lang ako nung kumari ko. Na-convince lang ako nito. Napilitan lang ako, na-hype ako nung nandun ako sa office eh. Kumbaga, hindi talaga to para sa akin, alam ko na eh. Ang dami ko nang sinalihan noon eh. Ito na naman ulit, hindi ko alam bakit ako sumali ulit. Diba? Kumbaga, ginagawa mo na siya ulit-ulit. Okay? Kung mababaw yung foundation mo, yung konting reject lang sa'yo, nagkukwit ka na agad. Okay? Guys, are you a quitter? No! Are you a loser? No! No. Okay, kasi once na sinimulan mong gawin yun, na nagkukwit ka, it becomes a habit. Okay? Kaya dapat, wag na wag kang magkukwit. Okay? Kahit gaano pa yan, kahirap. So, bibigyan ko kayo ng examples ng bakit mo gagawin yung business. Lahat ba tayo gusto umasenso sa loob ng kwarto na ito? Yes! Kahit sobrang init ito, okay lang. Kasi sobrang positive na lahat eh. Nararamdaman ko na yung energy ninyo eh. Okay? Yung kilig-kilig ko. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. Bakit mo gagawin yung business? Okay? Na-experience nyo ba ito? Yes! Lahat naman tayo gustong kumita, gusto yumaman, tao po ba? Okay naman po yun eh, na gusto mong gawin yung different because of that. Kasi syempre, dahil tao tayo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Kasi syempre, pagkakain ka, kailangan mo ng pera. Pag nagkasakit ka, kailangan mo ng pera. Di ba lahat ng bagay kailangan ng pera? Syempre, dahil tao ka, kailangan mo ng pera. So, nasa listahan natin, gusto mong maging mayaman. Pero hindi lang basta mayaman, kailangan masayang mayaman. Kasi maraming mayamang malungkot. Tama po ba? Kaya kailangan lalagay mo, happy millionaire. Nakuha niyo po ba? Okay? Happy millionaire. So, syempre, ayaw na nating maranasan yung ganitong pangyayari. Tama po ba? Nakakala mo may pera ka pa, yun pala wala na. Yung tipong gusto mo nang kumain, pero wala na talagang may lalabas yung bulsa mo. Okay? O yung wallet mo. Ayaw na nating mangyari. Tama po ba? Yes. Parang hindi naman. Okay? At syempre, bigyan ko tayo ng example.
Okay? Ito yung isa na sa nag-uubos ng pera natin. Tama po ba? Yes. Ito yung isa sa mga pinakamalaki nating problema. Tama po? Yes. Yung tinatawag nating Utang. English, basahin. Debt. Okay? Debt. Tama ba? Tama ba? Okay, utang. Di ba? Kumbaga, sa atin, ang cycle natin usually, sino po dito yung nagtatrabaho? Marami po sa atin. Maging proud kayo nagtatrabaho kasi at least maayos po tayong nagtatrabaho. Maging proud po tayo dyan. Okay? Yun nga lang, the problem is, syempre, lalo na pag may pamilya po tayo, kulang. Tama po? Kaya kung para sa atin lang, sa sarili, kasya. Pero kung mayroong pamilyang binubuhay, kulang na. Tama po? Kaya nagkakaroon tayo ng kasi syempre, gusto natin mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Di ba lahat ng bagay, ganun nangyayari. Okay? So, yung pagdating ng sweldo mo, ano yung nangyayari? 3 days lang. 3 days ka lang, mayaman, tama? After 3 days, back to normal. Tama mo ba? Kaya nga ang tawag doon ay pay, sleep. Pay, sleep. Pay, sleep. Okay? Pag hawak mo ng pera, sleep na agad. Tama? Tama ba? Kasi syempre, hindi pa ka dumarating yung pera, ubos na. Okay? Gusto na po nating matanggal yan. Tama po? Okay? So, syempre, pero, bago natin matanggal yon, syempre, ito yung isa sa mga pinaka-problema natin. Nararanasan niyo po ba yan? Yes. Sa lahat ng bills nakatingin sa rep nyo. Tama? Na kapal-kapal na halos malaglag na yung magnet. Kasi hindi na ako pala. Okay, di ba? Sobrang dami eh. Tumatong-patong na lahat eh. So yung magnet, bumibigay na. Okay, kasi overdue na po siya. Tapos, naranasan na rin po bang mag-compute. Pag pindot mo, negative. Ang laki, akala mo, dami sobra, negative pala. Okay? Naranasan niyo po ba yan? Yes. Gusto niyo po ba dumating yung time na hindi mo na kailangan mag-compute dahil alam mo sobra-sobra na? Yes. Okay? Pag gusto mo dumating yan, pumalakpak ka ng isa! Isa lang. Gulo mo eh, no? Okay? Pero syempre, because of V-Mobile, okay? Because of V-Mobile, because of my life, because of this company, okay? At because din sa sarili mo, okay? Kaya po nating matanggal lahat yan. Okay? Kasi ito yung isa sa mga parang nagpapabigat po sa atin. Tama po? Ito yung parang wina-worry natin lagi eh. Siyempre, gusto natin yung meron talaga tayong extra na pampondo, lalo na yung pambayad sa mga bahay natin. Tama po ba? Okay? At siyempre, pag ito, ginawa mo ng tama, pag-attend mo na, pag kinompleto mo yung training, EP1, EP2, EP3, okay? Siyempre, you will be ready na gawin yung business ng tama. Pag may kulang ka dyan, huwag kang magtaka. Bakit yung kausap mo hindi nagtingin? Okay? Kasi kulang yung tinraining mo. Okay? So, syempre, ang gusto natin mangyari ay mawala ang mga yan at mabayaran na. Tama po ba? Yes. Gusto niyo po bang dumating yung time na pag-gising mo isang araw, wala ka ng utang? Yes. Gusto mo dumating sa point na yun? Yes. Hindi mo pag-gising mo, yung perang papasok sa'yo. Okay? Ipagbibili mo na lang ng kung ano yung gusto mo. Dahil hindi sobrang laki, basta wala ka ng utang. Okay po ba yun? Yes! Kasi kahit, di ba, syempre, marami pinapakita sa inyo, sa ganito, ikaw yayaman, ganyan. Kaya lang ang problema sa atin, paano yaman, dami ko pang utang. Okay? Kaya una ako sa training na ito, is tanggalin muna natin lahat noon nagpapabigat sa'yo. Okay? Tanggalin muna natin lahat ng utang. After natin tanggalin yung utang, okay? Syempre, papasok naman tayo dito. Syempre, meron po ba? Sino po dito merong pamilya? Pamilya. Marami may pamilya. Sino po dito gusto magkaroon ng happy family? Kaya po tayo nagtatrabaho. Bakit? Para saan? Para kanino? Para sa pamilya. Tama? Kaya ka nagpapakahirap, marami nag-abroad, marami po tayo sobrang sipag po natin. Bakit? Para sa pamilya. Kasi, syempre, sa mga magulang po na nandito, isa lang naman po ang gusto natin na maibigay or gawin ng anak natin is makapagtapos sila sa pag-aaral. Okay? Pero ako, di pa ako tapos sa pag-aaral. Okay? Isa po yung ginawa ko. Pero, ito po yung opinion ko naman po. Okay? So, syempre, yun po yung talagang
gusto ng magulang sa anak. I-explain ko lang po sa inyo kung ano po yung ginawa ko. Ako rin po, gusto ko pong magtapos. Kaya lang, hindi po yung college degree talaga. Gusto ko magtapos yung tinapos ko yung course. Kasi gusto ko talaga, bata pa lang, gusto ko na yumaman eh. Kasi hindi kami mayaman. Gusto ko talagang mag-aralan, paano ba ginagawa ng mga mayayaman na yumaman ng yumaman. Okay? So, hanggang sa nakahanap ako ng isang training seminar. Okay? Hindi man yung may tawag na? Hindi, ito totoo ikaw. Toga, okay. Hindi yung toga. Okay, hindi yung toga. Meron naman akong Diploma. certificate. Meron akong certificate. Meron akong certificate ng training. Okay? Na tinapos ko, halos lahat ng series of training. Inaral ko kung paano yumaman. Okay? Inaral ko, bakit para sa ito inaral yun? Hindi lang po para sa akin. Para din po na maituro ko din sa inyo. Okay? Kasi lahat po tayo gustong umasenso. Tama po ba? Okay? Pero syempre hindi naman lahat ay may makaka-attend ng training kasi marami po sa atin nagtatrabaho, full-time parent, tama po ba? So, talagang kahit gusto mo, yung time, doon ka nahihirapan. Tama po ba? Okay? So, syempre, because of this one, mabibigyan ka ng oras. Yung pamilya mo na may papasyal mo na sila kahit kailan mo gusto. Gusto mo nang gano'n? Yes! Hindi lang tuwing holiday. Kasi, di ba, usually, minsan kahit Sunday, hindi mo sila may pasyal. Bakit? Kasi meron ka pang pangalawang trabaho. Tama? Or, sumasideline ka tuwing weekend. Di ba? Kaya tuwing wala lang pasok, dun mo lang sila na ipapasyal. Nang mas maganda, kung tuloy-tuloy na sa'yo, syempre ang earnings. Okay? Hindi mo na kailangan mag-antay pa ng holiday. Any time of the week, any day, 24/7, pwede kayong pumasyal. Gusto mo na gano'n? Yes! Kahit saan mo gustong pumunta, may ibibigay mo na. Okay? Syempre, pag-usapan natin ngayon yung dreams. Okay? Ano ba talaga yung pangarap na gusto mo talaga? Syempre, marami po sa atin dito, meron po dito may pangarap. Sino may pangarap dito? Lahat naman tayo may pangarap, tama? Kaya lang, ang nagiging problem is, parang nabubura unti-unti yung pangarap natin because hindi natin alam kung paano natin makukuha. Yung kumbaga nakalimutan ng matang iba, pag tinanong ko, ano pangarap mo? Inisip niya kung ano eh. Nakalimutan na niya yung pangarap niya. Bakit? Kasi inisip na lang niya, ang nasa isip niya, makaabot ng 15 at makaabot ng 30. Tama? Nawala na yung pangarap eh. Ang naisip na lang is makaabot. Okay? Or kung mapag-ipunan niya ganito or ganito. Pero after that, ano na? Wala na. Okay? Dito po sa business na ito, ang dami kong natutunan. Na kaya mo na palang planuhin yung buhay mo. Kahit for the rest of your life. Hindi yung para bukas lang. Kasi, totoo lang, sa labas, ang tawag doon, hanap buhay. Tama? Kasi, ihanap mo lang ng ikakabuhay mo para tomorrow, and the following week, and the following week, and the week, and the week. Hindi month eh. Week lang eh. Okay? Pero dito sa V-Mobile, nakita ko dito yung hanap pangarap. Si bakit? Sa work mo, okay naman yung sweldo mo eh. Okay naman yung work mo eh. Pero kailan pinakita doon ng pangarap mo, makukuha mo? Wala, di ba? Never pinakita doon na makukuha mo yung pangarap mo. Or never pinakita doon na ito talaga yung gusto mo, hindi. Nakita mo lang, okay na ako sa salary na ito. Yun yung nakita mo, hindi yung pangarap. But dito sa V-Mobile, kakaiba, kaya nga maraming hindi naniniwala dito eh. Sinabi dito, hanap pangarap. Uy. Di ba? Yun ang agad na sinasabi. Totoo kaya yun? Bakit? Kasi syempre, masyado tayong na-expose na imposibleng makuha yung pangarap. Okay? Pero pinapakita ko sa iyo ngayon na kaya makuha yung pangarap. Kaya di ba parang, totoo kaya? Parang ang hirap maniwala. Ganon na ganon din po yung nararamdaman ko sa nararamdaman nyo ngayon. Few years back, na nagsisimula pa lang ako, sabi ko, paano ba makukuha yung pangarap? Ni isang pay-in nga, wala ako. Ni isang invite nga, walang pumunta. Okay, nag-text ako, sobrang dami. Walang isa nga, walang nag-reply eh. Buti nga sa'yo, may nag-reply.
Buti ka nga may na-invite. Okay? Isa ba akong mahihaing tao? Okay? Mahihain po ako. Pero dahil dito sa V-Mobile, na-overcome ko yung fear ko. Yung stage fright. Okay? Na-overcome ko to. Kasi dati, nung first time kong tumayo rito, nanginginig yung pa ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero because of this business, na-overcome ko yung fear ko sa stage fright. Okay? Meron pa ibang fear eh. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Katakutin niyo ako. Masok niyo, papatay yung ilaw, ha? Okay? So, yun. Okay? So, kumbaga, dito na nag-develop yung mga dating, sino po dito mahihain? Yan, made-develop po yun. Mahihain. Mahihain, nakasa kamay. Okay? So, may bebe, hindi nakasa kamay, mahihain talaga sila. Yung mga mahihain dito, made-develop na kayo. Kasi, basta gusto mo, magagawan po natin yan ng paraan. Pero kung ayaw mo, kahit sinong magaling na trainer magturo sa'yo, walang mangyari. Pero sabi ko sa sarili ko, nung first time na umattend ako ng BOM, sabi ko, ang galing ng speaker. Gusto ko maging speaker someday. So, ang ginawa ko, namupo ako sa training room, siguro more than 60 times ako nakinig ng BOM. More than 60 times. Kaya after nun, tuwing nagbo-bomb ako, parehas kami ng bomb nung speaker dito. Word for word. Word for word. At ka naman yun. Okay. Okay, word for word. Okay, yun. Basta yung parehas yung bawat salita. Tagalog na lang, nahihirapan ako eh. Okay, basta parehas yung salita. Kasi, parang music na pinapakinggan mo, sabi natin, pakinggan mo lang 50 times yung music, di ba memorize mo na? Yes. Same thing. More than 6 times ko na pinakinggan yung BOM, memorize ko na. Di ba? Kaya yung iba nahihirapan, ang gawin mo lang, kung mahina kang mag-understand, makinig ka na lang ng maraming beses. Kasi mahina ako mag-understand eh. Okay, so, nung sinabi ko, ay, yun pala yun, hindi ko naintindihan. Okay, so kumbaga, yun, nakinig ako more than 60 times. Akala nyo ba sa 60 times kung pagpunta rito, wala pa rin ako na-invite? Bakit mahihiyain ako eh? Nahihiya akong lumapit sa tao, nahihiya akong kumausap ng tao, nahihiya akong magtitigan pa lang kami ng tao, nahihiya na ako. Okay, hindi ko kaya talaga. Kaya sabi ko, paano kaya ako makapag-invite? Tapos lahat ng kakilala ko, tinext ko, walang reply. Mababait po yung mga kaibigan ko. Sabi nila, di ba rin nang hindi sila mag-reply, basta at least wag akong masaktan sa mga sasabihin nila. Kasi syempre, di ba, iba sabihin, ako yan na naman, di ba? Instead na mag-negative sila sa akin, hindi lang po sila nag-reply. Kasi alam naman po nila mabuti akong tao. Okay? Never ko po din silang niloko. Sabi ko, nakita ko naman yung opportunity na ito, sabi ko, napakaganda. Kaya lang, paano kung may papaliwanag sa kanila to? Okay? So, syempre, ang dami kong naranasan doon na nag-reject sa akin. Pero, ang munting hawak-hawak ko na lang is yung pangarap ko. Sabi ko, ayaw na ayaw ko na mawawala na yung pangarap ko dahil ayaw nilang maniwala sa akin. Okay? Sabi ko, nandito na ako sa opportunity na to, normal naman siguro na ipagtatabuyan ka ng tao, lalo na yung mga kakilala mo. Tapos, yung mga hindi mo pa kakilala, sila pa yung maniniwala sa'yo. Tama po ba? Yes. Okay? Nakagulat ako. Sa sobrang mahihain ko, nag-internet na lang ako. Okay? Nag-internet na lang ako at gumawa ng advertisement. Nag-antay ng merong mag-i-inquire. Kasi nung time na nag-start ako mag-V-Mobile, uso pa kasi nun yung mga laro sa Facebook. Farmville, Restaurant City. So, lagi po ako naka-online kasi naluto po ko naluto eh. Okay? Tapos alaga ng mga animals. So, habang iniintay ko po na maluto yung niluluto ko, baka mabulok eh. Okay? So, inaantay ko po sila. Gumagawa po ako ng ads. Okay? Ginagawa ko po yun. At nagulat po kung may nag-i-inquire habang nasa klase po ako. Naalala ko po na hindi ko makalimutan yung first pay-in ko na nasa klase ako noon. Nag-text, sabi sa akin, this is Doktora blah 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 from Cavite, ganito, at nagpe-pay-in na ako ng tripack. Nagulat ako ngayon. Bakit? Kasi first pay-in ko pa lang, hindi pa kami nagkikita, hindi ko pa nabubo, magpe-pay na siya ng tripack doon. Grabe, no? Okay? So, nagkita kami dito sa galleria, dun sa baba. Okay? Tapos, sabi ko, hi, ma'am.
nagsisimula pa lang ako, wala akong laptop. Wala akong flip chart. Wala akong pera eh. Pupunta na pamasahin lang pupunta rito. Okay? So, nagmadali ako noon. Talagang, bago pala ako magmadali pupunta rito, tumakas pala ako sa klase. Ginabas ko na yung bag ko. Tapos, nag-CR na ako. Pag CR ko, I'm away. Okay. Tapos, pumunta na ako dito. Pero bago pumunta rito, nag-bihis muna ako. Kasi naka-uniform ako noon eh. Naka-uniform ako noon. Sa UST. Eh, wala naman pong pantalon doon. Okay, nag-isulat ko! Salutuin mo lang sa bahay bago pumunta dito. Para kayo naka-civilian ako. Kasi medyo hindi ako komportable. So, bago pumunta dito, nakita na kami. Na-explain ko yung business, gamit lang ang bond paper. Kasi wala akong flip chart at wala akong laptop. Kasi hindi pa uso yung flip chart, hindi pa namin na panagawa. Okay, so wala rin po akong laptop, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, pinagpaliwanag ko sa kanya, lahat bali-baliktad, lahat ng nakikita nyo, bali-baliktad kasi first time ko pa lang eh, first invite ko pa lang noon. Sabi ko, sa dinami ng in-invite ko, ikaw lang pumunta, marami salamat, halos magmakaawa na ako sa kanya. Okay? Siguro sa sobrang naawa sa akin, sabi niya, sige na, kasama pa niya anak niya noon, ang tagal eh, ang tagal namin nag-uusap. Kasi hindi ko na paano ipapaliwanag, i-drawing na ako ng drawing. Lahat, di na kami nakita ko sa kanya. O, di ba ma'am? Kahit di ko lang kung naiintindihan niya. Tapos after nun, sabi niya, okay na, sige na. So, sinamahan ko na sa bank, i-withdraw na sa ATM. Nagtaka ko, talagang ang tagal na sa ATM, 30 minutes. Sabi ko, patay, baka wala naman talagang pera. Ang tagal na nakatayo sa labas eh. Yung pala, pag akyat namin dito, sabi ko, ma'am, di ko na matiis eh. Ma'am, bakit po matagal? Yun pala, ang ibabayad niya sa akin, nilabas ng ATM machine, tigwa 100. Ang dami, nagbilang pa kami isa-isa bago namin binayad. Sabi ko, kaya naman pala, tigwa 100. Okay, so nahirapan ako. Pero sabi ko, ang sarap sa pakiramdam magkaroon ng first pay-in na hindi ko kakilala. Yung mga unang sinabihan ko na kakilala ko, hindi naniwala sa akin. Pero, hindi pa rin nawala sa akin na maniwala na yung mga kaibigan ko, sabi ko sa sarili ko lang ha, pero sinasabi ko lang sa inyo. Sabi ko lang sa sarili ko before, na darating ang araw na sasali rin kayo sa V-Mobile. Everyday iniisip ko yun. Okay, kaya ang technique ng guys, sa lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, na hindi pa sumasali sa inyo, everyday isipin nyo lang sila. Para mabulunan. Isipin na lang sila, nasasali na sila sa inyo. Okay? Everyday, isipin mo lang. Telekinesis, kumbaga. Okay? Gamitin ang utak. Okay? So, yun ang ginawa ko, yung pangarap ko, hindi ko siya pinatay. Kahit na halos patayin na nila ako dahil sa sobrang pagre-reject nila sa akin. Tuwing nakikita ko ng mga kaibigan ko, naku, yan na naman! At tawag mga nila sa akin dati, recruiter. Sabi ko, bakit magpapalipad pa ako sa Japan? Hindi ako recruiter Di ba? Sabi nila, naman, yung mag-i-invite. Lahat na yung, maglalakad ako. Yung kaibigan ko, nakikita ko maglakad. Hindi iwasan na ako. Okay? Kasi alam nilang i-invite ko sila ng V-Mobile. Okay? Alam nyo ba guys, hindi ang pag sabi ko sarili ko, hindi, siguro kailangan lang tuloy-tuloy. Lahat ng classmate ko, binonggo. Lahat ng classmate ko, binonggo. Alam mo ilang sumali? Isa. Okay? Tandaan niya guys, kasi ako, ano po ako eh. 6 po yung subject ko noon, 6 din ang magkakaibang classroom. So, ibig sabihin, marami akong pwede kausapin, tama? Yung isa lang na classroom hindi ko inausap kasi philosophy yun, puro mga matatalining kausap eh. Baka madugoy ako sa English dun, so hindi ko na sila kinausap. Okay? Yung dito lang sa kabila, yung mga tingin ko kaya ko kausapin. Okay? So, 5 classroom lang kinausap ko. Pinag-present ako lahat. Lahat pinasentan ko. Isang-isa lang talaga yung sumali sa akin. Yung taong naglo-load rin sa loob ng classroom namin. Sabi niya sa akin, tinextan niya ako, hindi na niya matiis. Kasi lahat ng classmate namin sa akin nagpapalo. Hindi ko alam bakit. Okay, tapos tinextan niya ako, hindi niya na matiis. Kinakalaban mo ba ako? Yun ang text na sa akin. Sabi ko, hindi kita kinakalaban.